Okay, meron tayo dito Mazda. Ang nakita ko sa kanyang stepboard ay Mazda B2500. Pakita ko sa inyo. Ito yung Mazda. Kinakabitan ni brother ng alarm. Tapos checkin pa namin yung central lock. Ito yung Mazda. Mazda B2500. Yan. Tapos kasi ang nangyari, yung datihan niyang alarm, single actuator lang gamit. Ay ngayon, ang nangyari, hindi siya sumusunod. Ngayon, titignan namin yung original module niya. So dito, tinrace lang namin ito kung anong kulay nito. Binaybay lang namin doon. Pakita ko na lang sa inyo kung ano yung kulay niyan. Yung original module niya para dito sa central lock. Ngayon, kapag nakita namin at okay pa naman yung tatlong motor, papalitan na namin ito ng main actuator. Tapos magpapalinya na lang ako doon ng 5 wire para palitan na rin namin ng ano dyan, ng module, yung universal. Dito yan sa part na to eh. Yan, yung box na yan. Mahahanap nyo yan dyan. Okay, napakalas ko na yung napakalas ko na yung kanyang system. Ayan yung pangalan nung niya, relay module, relay door lock. Okay, so sinusundot ko yan kanina, hindi rin nagti-trigger, so papalitan na namin yan ng ng universal central lock module. Yan ang installer, Boss Ivan. Palitan mo na yan ng main actuator, tapos ay papalitan din natin ng ng main module ng central lock. Tapos yan ang gagawin namin dito. Dito na rin itong switches na itong mga wire switch yan eh. So magdadagdag na lang kami ng parang ganito, additional na wire, dalawa. Maglilinya kami papunta doon para naman yun doon sa blue at green. Ito na kasi ang gagamitin namin dyan para sa doon sa tatlong wire sa switch, yung black, brown and white. Tapos yan, basta ayusin na lang namin yan. Tuturo ko na lang doon kay Boss Ivan kung paano gawin. Tingnan mo na. Ganito lang gawin mo. I-upload lang yung module na yun. Okay. Tapos yung mga kuryente dito, ito kasi ang ground yan eh. Kuhain mo nila. Ito, ground. Okay, ground. Putulin mo na yan. Ground. Kuryente. Tapos ito yung blue at green. So green sa green, red sa blue. Titistingin pa natin yun. Tapos, yun mo na itak mo. Kuryente, tapos sa black na yung green pa. Tapos, fix mo na yan. Tapos dito, standby lang tayo kasi iti-trigger muna natin yan kung ano yung knock. Okay, i-fix mo na yung oo. Tapos yung green at blue, testingin muna natin kung papasok yung yun muna doon. Dalawang go! Dalawang go, tawag bilisin. Ito mo lang dadalhin mo. Yan yung green. Agawin mo ba, Icon? Social ko? Hindi pa, ang dami ko pang gawa. Yan muna. Tapos itong nandito, kakapain natin yung dito mamaya. Sige, dito muna. At lang ako. Sige na.
ayos mo na lang. Tapos itong sa Twitter mo, kasi negative yan, di ba? Ay, pinaliwanag mo na kay Musing. Hindi dito kasi dahil sa pagod kasi yung stock ba ito? Palit na rin yun. Ito na nakalagtag yun. Kasi kaya lang sa stock yun. Kaya ako stock. Yung pants ka rin ito. Ganito yung alam nila. Tagal na ito sa akin. Benches ko ito eh. Sarap ko lang ako pala ito. Ganda mo ang take out. Tapos pagka-take mo, lagyan mo ng pipinta yan para hindi siya pagkakalaw. Doon sa mismo pinag-pulunan mo. Dagdagan mo pa ha, pagkabalot mo, lagyan mo ng tela. Tela, para sigurado. Sarigyan pa nito. Oo, lagyan mo muna ng tela, tapos lagyan mo muna ng tela. Kahit di mo isang ano lang, isang doon sa baba. Huwag lang masyadong take na take lang yung makikita. Tapos lagyan mo sa baba. Yan, okay sa mo. Wala pa ka lang makikita. Ito mo yung makunat yan, alam mo bakit? Pulis-pulis itong mga kayari ko. Nakita mo yung tanso. Natuturo ka may yan o. Ang patay. Bakit yun? 3 peso ko na ako sa patay. Ano yan? Isip ako na ba? Huwag muna. Huwag muna. Basta ang gawin mo lang dyan, ikabit mo yung negative at positive. Ayun ay yung scope. Pero Oo, nakatix na yun with cable tie. yung green at blue. Yung green at blue, itap mo lang muna. Yung green sa green, tapos ay blue sa red. Tapos pagaganahin muna natin to kung gagalaw itong tatlong ito. Pagka gumalaw, ikakabit mo na dito yung main. Tapos maglilinya ka pa ng another dalawang wire para dun sa blue at green. Kasi magtatapat tayo dyan ng ano eh. Yung actuator dito. Yung ano lang gagawin. Para negative switch na yung gagamitin natin. May power naman yan. Pagka sinundot mo yung white brown dyan na wire, i-trigger na yan. Maglalak na yung gagalaw na yan. Ano mo, sabit mo. Tapos pag hiwalay mo, may na, kahiwalay na. Yan, kumuha ka ng test light, ilagay mo sa ground yung kabilang dulo, test light mo.
Kaya ito naman din kasi. Yan. Sa ground yung isa, susunod sa susian. Yan. Tapos, sundutin mo yung brown white. Hanapin mo dyan. So, ano lang yan? Yan yung pinakabulo. Sundutin mo yung bulo. Tignan natin. Yeah, yun, no? Hindi rin na ba, no? Na-trigger na ba yung ano? Na-trigger na ba? Wala ko lang isa pang test light. Okay, kuha kami ng isa pang test light. Testingin mo doon sa block. Yan, purpose yung pang-test. Tapos i-trigger mo ngayon yung ating yung brown light. Ito na ano? Baka tingnan natin. Ito, okay. Brown. Okay, nag-trace kami. Nakita na namin yung wirings ng original module. So ito na nga yun. Ngayon, ang nangyari, tinistingan namin ng universal module. Ngayon, nagpunta ako doon sa kabila. Tinistingan namin dito sa blue at green eh. So may output yung module. Tapos tinistingan namin doon sa actuator niya, yung wire, ay may output din. So hindi naman gumagalaw yung motor niya. Ngayon, titestingan namin ng panibagong motor dito. Panibagong motor din doon. Saka kami magtitesting dito ulit. At titestingin din namin yung original niya kung nagana pa. Kasi lahat malamang may problema ang motor eh. Okay, titestingin ulit namin yan. Okay, ganito ginawa namin. Nagtesting muna kami ng single actuator. Sinundot namin doon. Kulay-kulay lang yan. Sige pre, isundot mo yung white dyan. Titestingin muna natin. Ayun, gumana oh.
Yun oh. Testingin mo nga yung ating ano. Hugutin mo yung module na yan. Hugutin mo yung module. Tapos isaksak mo yung original. Testingin natin para malaman natin ang problema talaga. Huwag mo nang hatol ng hatol. Baka mahatulan. Sige, saksak mo yan. Tapos, nakasaksak na no? Nakasaksak din doon yung ano yung sakit ng original. Dun. Nakasaksak na. Galawin mo yan. Down, up, down, up. Okay, ayos pa ang module natin. Original. Okay. Palitan natin. 3 actuator. Yan ang problema nun. Hindi na tayo magdadagdag ng additional na module ng actuator, yung universal. Ang problema niya, yung mga motor na separate, yung 3. Yun lang. So, mamaya, update ulit tayo. Okay, na ipakalas ko na yung ano, yung mga wirings dito. Ayan, ipinaayos ko na yan. Ayan yung wirings niya. So dito, ibinalik na namin yung ano, yung pinaka module nung original. Original pa rin ang gagamitin natin. Tapos yan, dahil nga 3 actuator ang sablay niya, pati dito, ay pinakukuha ko na si Bossing ng isang set para mas makamura pa. Tapos yan, maglalagay din naman kami dito ng ano ng isa pang actuator para ito na yung commander nung ano, nung lahat. Kasi switch lang ito Wala siya nung para mapagalaw yung ano, yung mga central lock. Yun, makikita nyo naman yan, ipapabuo ko na muna dun kay Boss Ivan, the installer. Yan. Subuhin mo na muna lahat ng ano, actuator, tapos i-fix mo na rin yung ano, yung box na ibinaba mo. Tapos meron diyang open na wire ha. Paki-tape na rin. I-tape mo na rin yan. Ayusin mo na yan. Tapos kapitan mo na ng actuator, babalikan kita mamaya. Ano? Okay, ayos na. Nabuo na ulit namin dito, naibalik na namin sa pagka-original niya. Ayan, naiayos na rin namin yung mga wirings dyan. Nasugatan pero okay lang. Binalutan na namin ng tape. Tapos dito, yung actuator niya, nilagyan na rin namin. Maglilinya na lang si Pogi ng ano, ng wirings dito para sa blue at green. At ito, gumagana na yan. Tignan nyo. Lock, unlock. Tapos dito, yan, ibabalik na nga nyo. Tapos dito, yan ang setup niyan. Nakakabit na rin. Bago na ang motor, yung wirings niya, yung pa rin ang ginamit namin, original. Check natin dito sa kabila. Mazda. Dito, ganun din. Universal motor na yung ginamit namin dyan. Ito yung original niya. Yung itsura. Gumagalaw pa pero hindi na siya nagpapunction. Kumbaga sana busted na yung kuryente niya. Ayan yung ano niya. Yung actuator. Basta nandito yan sa loob. Same lang nung electrical wiring niya yung ginamit namin. Yung original. Dito sa kabila, front right. Yan. Okay, so dito yung wirings niya, all goods na yan. Same lang yan. Blue at green. Okay. So, titisingin natin. Okay, galawin mo nga muna. Uy. Ano mo nga muna. Galawin mo yung central lock. Galawin mo muna yung central lock main. Titisingin muna natin yung ano, yung pinaka-motor niya. Sige, okay, lock mo. Unlock. Okay, ayos na. Lock. Unlock. Okay, ayos na. Sige, buuhin mo na lahat. Tapos ay doon naman tayo sa main actuator. Ano? Buuhin mo na lahat ng mga ano, panel. Except dito sa left side. Nakapay mo dito sa ano, di ba meron yung tignan mo kung nasa kapit. Kapag mo, ano nga malaman, ayun, sige sa kapasan pa.
Pagka nakita mo ito, iabay mo isa. Pagka may ibang mag-check. Living stats. Pagka mag-check yan. Bago mangyari, pag-uwi ko sa kakalimit ka ulit. Ito naman, ang purpose nito, kaya naglinya tayo. In case naman na masira yung original module, dito naman tayo tatakbo. Oo. White, brown. Simple. Yun naman. Hindi na tayo nahirapan pagdating ng product. Kasi ang iniisip ko niya, in case na masira yung module na original, nakaprepare na tayo para hindi yung pagdating ng nasira, dapat pala yung ganito, ay dapat pala yung ganito. Hindi pa man nasisira, imagine mo na lang na masisira. Hindi pa lang. So wala magkano eh. Hindi na galing module natin. Pagtingin mo kasi na yung module, sige palitan natin. Nakaready ka na. Diba? Hindi ka na para Tapos meron ako nag-tinuro na sa Facebook, sa Messenger. Ang setup niya, original central lock module, pero ang pinagamit ko lang ganito. Para gumana yung central lock module. Tapos, positive trigger yung alarm. Ganito ginawa ko. So, ito lang yung nagsuswitch. Pero ito auto convert. No, sa remote control. Gaga naman daw eh. Ano ba ito? Sa tayo palang technique na pwede gawin dyan. Ito naman, hindi lang kung mag-i-stack dun sa dahil negative trigger, dahil positive trigger, hindi. Halimbawa ito, nasira yung module mo, nasira yung switch o yung central lock na ito, pwede kang gumamit ng ganyan. Ganyan yung option. Siguro lang, hindi lang. Oo, i-ayos ko yan. Tapos ito, saan pa ito? Mapangulong. Ito yung sa alam nito, sa alarm yung patuloy mo na muna yan kasi mamaya bago yung positive trigger yan. Mag-convert yung ano yan, positive trigger. Ay, yung door trigger nakapantak ka na. Patuloy mo naman yan. Mamaya pag nag-convert ka kasi yan, mag-iiba na ulit ang ano yan. Output. So, pakakin mo na lang yan. Sa pagka ganyan, pag kaya kayo mag-install ng alarm, susurbihin mo muna yung central lock. Pagka ganyan, nakapag-set up ka na, tapos biglang kayo, nabago yung ating set up. Sabi ko, dito. Iwala ako eh. All goods na, kakala ko, all goods na. Alam ko, all goods na. Ayos lang eh. Sabi nga eh, negative trigger yan, no? Gagawin mo pass. Pero kung sa makakita ka ng single actuator dito sa gawin, matik yun. Positive trigger ang ating alarm system. Ganun yun. Or kung tama dito ka, himayin mo yung in-install na alarm.
Tapos tingnan mo yung setup niya. Pagka nakita mo ang setup niya ay yellow black, ay nasa red. At yung orange black ay nasa black, nasa negative. Positive output yun. Ngayon, pupupiyahin mo na lang yun kasi gano'n ang setup niya. Trigger din naman. Magbabalot ka. Nagbagay mo, dali yan. Oo, hindi lang naman yun. Ayun na naman yung nag-line yung 12 volts. Orange, nasa black. Yung yellow. Hindi mo nga dito sa plastic. Yung dalawang din. Yung orange lang nalagay mo sa negative. Hindi pa rin magkakain ng mamaya. Yung singalit mo talaga. Walang lalabas ng plastic yun. Tama na yung orange. Balikan sa dilaw. Wala akong pinagpapalagay. Lapis lang ka din. Hindi yan yung isa na. Isama mo na din yung dito. Okay, ayos na yung central lock namin dito sa main. Ayan kung makikita nyo. Tapos yan, pinalinya na namin yan dito sa mismong original wirings niya. Kung makikita nyo. Hanggang dito. Tapos dito yung alarm. Pinabago ko na yung ano yan. Yung setup. Para itong white black na ito maging positive output. Yan. So ito na yung wire noon nung central lock natin. Yan, ito. Inilusot na rin namin yan. Dati kasi ang setup niya ay nakabalagbag na ganun dito. So, hindi na natin susundin yun. Iba na ang setup. Dito na sa likod. Yan, para malinis pa rin dito. Sayang sasakyan, ang pugi pa man din. Ayan. So, all goods na yan. Babalutan na lang ng tape. Sige, pugi. Balutan mo na ng tape yan. Tapos ito, iaayos na lang natin yan mamaya. Tapos, titestingin na natin yung alarm system. Lapit na to. Itong 3 pinto, okay na. Nasalpakan na namin yan ng panibagong actuator. Ayos na yan. Ito, okay din. Bali, 4 na pinto. Bago na lahat ang actuator motor niya. Yan. Okay. So, yan. Gumagana pa rin yan. Ayan o. Kita nyo doon sa kabila. Nakalock. Unlock. O, diba? Palong-palo. Kanina, wala yan. Tinestingan pa namin yun doon. So, dire-diretso pa rin naman si Pogi mag-install. Okay na. Tingnan natin. Update natin mamaya. Okay, iano na namin, itatap na namin doon sa alarm, yung wire ng central lock para dito. Titingnan na lang muna namin kung alin yung polarity niya. Kung pag nag-lock, nakalock din dito sa central lock niya or tingnan natin. Baka baligtad eh. Kasi wala kaming nilagay na polarity diyan.
Ganito lang ako magturo mga boss. Chill-chill lang, nakaupo, Chill lang. command-command. Pero pag ako nagchat-chat, pag nagtuturo ako at nagchat-chat, nakakangalay din naman sa sa daliri. Lumalaki na nga 'to eh. Parang hitchhiker na. Huwag mo muna ipifix ha. Basta't ibuhol mo lang tapos ay pindutin mo yung remote. Yeah, pag hiwalay mo, okay, lock. Baligtad. Lock mo nga, unlock. Baligtad, unlock, nakalubog. Sige, baligtarin mo. Tapos i-fix mo na. Diretso mo na fix ha, para ano na tayo. Linis na lang ng wiring mamaya. Nakalock yung mga pinto, pero yung command ng alarm natin, alarm system, unlock. So babaligtarin lang natin polarity nun para sumunod yung lock-unlock ng remote sa actuator. Yan, titipan lang niya ng magandahan para all goods na lahat. Para fix na lang. Chill lang. Nadilim na ang paligid. Paligid. Apat eh. Ay, hindi ko pa nasusubukan yung ito. Alin? Cut off relay na ituro ko na. All goods na yun. Kahit di mo na testingin. Nakita ko na. Okay, i-tape mo na. Sige, subukan natin. I-unlock muna natin para malaman natin kung tama nga. Sige, subukan mo. Remote mo. Unlock. Yun, palong-palo. Ayos. Very good. Sige, i-fix mo na yan. Tapos ito, ayusin mo na rin. Titapan mo to ha. At ano yan. Kagaya no. Tapos ay ito, ayusin mo na din. Tapos ay i-lock mo na yan dito. Okay. So, ayun. Imis na lang kami dyan. Tapos ay final test. Ayos. Patapos na yan. Video yan po, pare. Ano picture? Nag-selfie video lang tayo. Ano ba ga? Tawag ka na naman tawag. Yan, pinipix na lang namin. Tapos ay, hindi siya pala. Walang namin. Walang tayo. Pinipix niya lang. Sige lang. Muna na kayo. Tinatabayan ako pa ito para bago ako umuwi. Yung power window okay na. Naisaksak mo na. Sige. Pinipix na niya para testing na lang tayo. Okay, konti na lang naman to. Hintayin na lang natin para all goods na. Patapos na. Ini-imis na lang yung mga wire. Ay, pugi. Ayos na, Yan. I-fix mo na yung wire dyan. At titestingin naman namin yung remote at central lock. Okay, ayos na. Mazda B2500. Yan yung, kung tama nga ba ako. Yan ang unit niya. So, kinabitan namin yan ng central lock alarm, K-Fox. So, testingin muna natin yung manual. Lock. Unlock. Okay, sumusunod na siya. So, testingin naman natin yung remote. Remote muna tayo. Lock. Unlock. Okay, yung original module pa rin ng central lock ang ginamit namin. Central lock lang ang pinalitan. Testingin natin. Lock. Unlock. Okay. Ayos na to, ayos na. Testingin muna natin lahat para malaman natin. Lock. Itong likod. Dito natin sa kabila. Mazda. Lock. Unlock. Okay. Okay, unlock. Okay nito. Tapos, ang installer natin ay si Boss Ivan. Yan. Okay, ayos na. Kumpleto na ang turo natin. All goods.